Isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Salamat sa Diyos sa kanyang kabutihan at katapatan na patuloy po nating nararanasan sa bawat araw ng ating buhay. At ngayon pong araw na ito, ating pong muling pag-aralan ng kanyang mga salita na makikita po natin sa aklat po ng Jonas mula po sa chapter 1, beginning verse 1 hanggang verse 5. At ito po ang sinasabi. Ang salita ng Panginoon ay dumating kay Jonas na anak ni Amitay na nagsasabi, "Bumangon ka, pumaroon ka sa Ninive, sa malaking bayang yaon, at humiyaw ka laban doon, sapagkat ang kanilang kasamaan ay umabot sa harap ko." Ngunit si Jonas ay bumangon upang tumakas na patungo sa Tarsis mula sa harapan ng Panginoon. At siya'y lumusong sa Jope at nakasumpong na sasakyang patungo sa Tarsis. Sa gayoy nagbayad siya ng upa ni yaon at siya'y lumulan upang yumaong kasama nila sa Tarsis mula sa harapan ng Panginoon. Ngunit ang Panginoon ay nagpasapit ng malakas na hangin sa dagat at nagkaroon ng malakas na unos na anupat ang sasakyan ay halos masira. Na magkagayoy ng atakot ang mga taong dagat at dumaing ang bawat tao sa kani-kanyang Diyos at inihagi sa dagat ang mga daladalang nangasa sasakyan upang makapagpagaan sa kanila. Ngunit si Jonas ay bumaba sa pinakaloob na bahagi ng sasakyan at siya'y nahiga at nakatulog ng mahimbing. Ang Diyos po ang magpapala ng kanyang mga salitang ating pong tinunghayan. Amang banal, sa umagang ito, patuloy po namin hinihiling ang iyong patnubay at ang iyong pagtuturo sa bawat isa sa amin. Hayaan mo, Panginoon, na magkaroon po kami ng mga kaaliwan, ng mga babala at inspirasyon, Panginoon Diyos, sa mga bahagi pong ito ng kasulatan na aming pagbubulayan. Patuloy kang magturo, Panginoon Diyos, at magpakahayag po kayo sa bawat isa sa amin. Inaasahan namin ang kagalakan at kapayapaan ay maghahari sa aming mga puso habang kami po ay nagbubulay ng iyong mga salita. Sa iyong papuri sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Purihin ang ating Diyos.
Ang ating po pag-uusapan ngayon ay may pamagat na mga tanda na dapat ka nang manumbalik sa Panginoon. Sa ating pong makabagong panahon ngayon, napakahalaga ng papel na ginagampanan ng mga palatandaan o warning signs. May warning signs sa panahon, kung uulan ba, kung aaraw ba, kung may tsunami bang darating, at kung sasabog ba o puputok ba ang bulkan, kung magkakaroon ba ng landslide. Napakahalaga po ng palatandaan upang ang tao po ay makaiwas sa tiyak na kapahamakan. May palatandaan po halos sa lahat ng bagay. At ito po'y importante. Noong panahon ng ating Panginoong Hesus, pinagsabihan po niya ang mga tao tungkol sa higit nilang pagkaalam ng mga palatandaan ukol sa panahon kaysa kanilang espiritual na kalalagayan. So sa umaga pong ito, pag-uusapan po natin ano-ano po ba yung mga palatandaan na dapat na tayong manumbalik sa ating Panginoon. Ang una po ay kapag ka po binabaliwala mo na ang salita ng Diyos. So, kung binabaliwala mo na ang salita ng Diyos, that's the time na kinakailangan mo nang manumbalik sa Panginoon. Ang sabi sa Jonas chapter 1 verse 1, ang salita ng Panginoon ay dumating kay Jonas. So, nagpapaalala ito na ang Diyos ay nagnanais na makapangusap sa puso at buhay ng kanyang mga hinirang, ng kanyang mga anak. Marahil sinasabi mo, nangungusap pa ba ang Diyos ngayon? Opo, nangungusap pa po ang Diyos hanggang ngayon. Sa papaanong paraan? Sa pamaraan po na kung saan ay nagmumula po ito sa kanyang banal na salita. Mula po sa Biblia, mula po sa salita ng Diyos. Na tuwing ito'y ating binabasa, pinagbubulayan, ang Panginoon Diyos ay malayang nakapangungusap sa ating puso at kaisipan. Kapag ka atin itong pinakikinggan sa pamamagitan po ng mga lingkod ng Diyos, na ipinahayag at ipinangangaral ang kanyang mga salita, nakapangungusap din po ang Diyos sa atin sa ganung paraan. Siguro, sa pagkakataong ito, ang magandang tanong na dapat nating pag-isipan na ito, at gusto kong itanong ito sa iyo ngayon, kapatid, nakahanda ka ba na makinig sa pangungusap ng Diyos sa iyo ngayon? Nakahanda ka bang makinig sa nais ng Diyos na maunawaan mo at gawin mo sa panahong ito? Tingnan natin. May dalawang dahilan po kung bakit binabaliwala ng mga tao ang salita ng Diyos. Una ay dahil ayaw nila ng salita ng Diyos. Kaya nga po kapag nag-iimbita tayo ng mga Bible studies, ng mga pagkaaral ng salita ng Diyos, ang maraming tao po ay napakarami pong dahilan. Napakarami nilang dahilan. Subalit, doon sa mga bagay na makikita natin, yung mga katulad ng mga bisyo, ng mga bagay na hindi magaganda, minsan kahit hindi mo na nga imbitahan ng tao, kusa pong pumupunta doon sa mga bagay na ganun. So may dahilan kung bakit. Sapagkat ayaw ng salita ng Diyos. Ano po ang naramdaman ni Jonas nung marinig niya ang salita ng Diyos? Sa kanya na siya ay pumunta sa lugar ng Ninive. Hindi po niya ito gusto. Ayaw po niya. Ang pwede pong mangyari ay ganito. Ilalayo ka ng kasalanan sa salita ng Diyos o ilalayo ka ng salita ng Diyos sa kasalanan. Kaya po sinasabi ng salmista sa kanyang sa aklat ng awit, ang sabi po doon ay, ang salita mo'y iningatan ko sa aking puso upang ako'y huwag magkasala sa iyo. Pangalawang dahilan po kung bakit binabaliwala ng mga tao ang salita ng Diyos ay sapagkat walang pagmamahal sa salita ng Diyos. Sapagkat ang salita po ng Diyos ay para po itong katulad ng love letter sa atin ng Diyos. Na kung saan nakasaad rito, kung gaano niya tayo kamahal, kung gaano niya tayo pinaglalaanan o pinaglaanan ng kanyang buhay, papaano niya naghahangad siya ng higit na mabuti para sa bawat isa sa atin. So makikita natin ang kahalagahan ng salita ng Diyos sa bawat isa, sa buhay ng bawat tao. Kaya naman,
Ang isang tanda na kung ikaw ay binabaliwala mo ang salita ng Diyos sa buhay mo, hindi mo binibigyan ng pansin, hindi mo binibigyan ng halaga, palatandaan po ito na kinakailangan mo ng manumbalik sa ating Panginoon. Ang pangalawa po ay kapag may kasalanan kang itinatago sa iyong puso. Ito'y isang tanda na kung saan kinakailangan na nating manumbalik sa ating Panginoon. Sa verse 2, inutusan si Jonas na pumunta sa Ninive at mangaral doon upang ang mga taga Ninive ay magkaroon din naman ng pagkakataon ng kaligtasan. Subalit, umayaw po si Jonas. Bakit? Sapagkat mayroon pong nakatago na kasalanan sa kanyang puso. Ano po yung kasalanan na yon? Yung pong galit o puot. Mayroon po siyang galit sa mga taga Ninive. Sapagkat kung pag-aaralan po natin ang kasaysayan ng Israel at saka po ng Assyria, ang Assyria po, ang Ninive po kasi ay isa sa pangunahing lungsod po ng Assyria, kung saan kalaban po ito ng mga Israelita. At ang mga Assyrians po ay totoong napakalupit. Kapag ka po sila ay nagtatagumpay sa mga digmaan, katulad nung magtagumpay sila sa mga Israelita, ay sobrang pagkapahirap po at torture ang inabot ng mga Israelita sa kamay ng mga Assyrians. Nandiyon po yung sinusunog ng buhay at kung ano-ano pang hindi na po makatarungan o makataong pagpapahirap. Kaya naman po, si Jonas po ay mayroong galit sa mga mamamayan sa lugar ng Ninive sapagkat yung po'y kaaway nilang bansa. At ayaw ni Jonas na ang bayan na ito ay magkaroon ng pagkakataon na sila ay makapagsisi at sila ay maligtas sa parusa ng ating Panginoon. So yun po yung nakatagong kasalanan po ni Jonas. Kaya naman siya po ay hindi nagpunta roon sa Ninive. Subalit sa ating panahon ngayon, may tanong po ako sa ating lahat. Mayroon bang nakatagong kasalanan sa iyong puso? Mayroon ka bang iniingatang kasalanan sa iyong puso? Sabi po sa aklat ng Jeremiah 17 verse 9, ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat ng bagay at totoong masama. Sino ang makaalam? Kaya nga minsan sinasabi natin, hindi, wala akong ganun. Pero ang sabi nga ng salita ng Diyos, ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat ng bagay at totoong masama. Sinong makaalam? Ang totoo po noon, alam ng Diyos kung ano yung nasa puso ng bawat tao. Sabi nga ng salita ng Diyos, maging ang ating buhok ay bilang na lahat. Walang bagay na lingid sa harapan ng Panginoon. Kaya nga po, ano ba ang sitwasyon ng ating mga puso, ng ating mga buhay? Mayroon ka bang kasalanang nakatago sa iyong puso? Nasabi sa aklat ng Bilang 32:23, at talastasin ninyo na aabutin kayo ng inyong kasalanan. Ang sinasabi sa bagong nasalin ay pagbabayaran natin yung ating mga kasalanan. Kaya hindi po maganda na tayo po'y nagtatago ng kasalanan sa ating puso. At sabi pa nga po ng salita ng Diyos sa atin, ipahayag natin ang ating kasalanan sa Kanya sapagkat siya'y banal at tapat, tayo Kanyang patatawarin at lilinisin sa lahat ng ating kasalanan, sa lahat po ng ating karumihan. So mahalaga po na yung mga kasalanan sa ating puso ay ating pong ipinapahayag sa ating Panginoon. So kapatid, kung ikaw ay may tinatagong kasalanan sa iyong puso, ito'y isang tanda na kinakailangan mong manumbalik sa ating Panginoon. Hindi kita kilala, hindi natin kilala ang isa't isa, hindi natin alam ang laman ng ating kalooban, subalit isang bagay ang tiyak, nalalaman yung lahat ng Diyos. Kaya hindi tayo makapagtatago sa ating Panginoon. Pangatlo, na tanda na kinakailangan na nating manumbalik sa Panginoon ay kapag ayaw mo nang magbahagi ng kanyang mga salita. Kapag ayaw mo nang i-share ang Word of God sa ibang tao, and that's the time na kinakailangan mo nang manumbalik sa ating Panginoon. Ang sabi ng Diyos kay Jonas, pangaralan mo ang mga taga Ninive
Sabi doon ay, magsalita ka sa kanila, humiyaw ka sa kanila, pangaralan mo sila. Ang Diyos ay may utos sa mga mananampalataya sa ating panahon ngayon, hanggang sa ating panahon ngayon, na ipangaral ang kanyang mga salita. Kung paano si Jonas ay inutusan ng Diyos noong panahon niya, na pangaralan ng salita, ng kanyang mga salita, yung mga taga Ninive, tayo rin sa ating panahon ay inutusan na tayo ay kinakailangang mangaral din o magbahagi ng kanyang salita. Ang Diyos ay may utos sa atin, sa bawat mananampalataya, na ipangaral po ito. Sabi po sa aklat ng Mateo 28:19 hanggang 20, magsiyawan nga kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng bagay na itinuro ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. May tanong po uli ako sa inyo. Ibinabahagi mo ba ang salita ng Diyos sa iba? Nagbabahagi ka ba, kapatid, ng salita ng Diyos para sa iba? Ang kasaysayan po ni Jonas ay naglalarawan ng pagliligtas ng Diyos sa mundo. So, nung panahon ni Jonas, ang Diyos ay nag-utos sa kanya. At hanggang sa ngayon, ang Diyos na ito na nag-utos kay Jonas ay nag-uutos din sa atin na ating ipangaral ang kanyang salita. Ang Diyos na ito ay mapagmahal na Diyos na hindi niya ibig na ang sino man ay mapahamak. Hindi niya ibig na sino may mapahamak. Kaya nga siya nag-utos sa atin na ipangaral natin upang ang iba na nangangailangan ng habag at awa ng Diyos at ng kaligtasan ay makarinig din naman ito at maabot din naman ito. Pangalawa, yung Ninive, noong panahon na yon ay sa ating panahon ngayon kumakatawan ito sa mga tao na dapat makaalam ng pag-ibig at ng paghatol ng Diyos. Sapagkat alam natin, tayong lahat ay mahal ng Diyos. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Subalit huwag din natin kalilimutan na ang Diyos ay Diyos ng katarungan at mayroon ding isang araw siyang inilaan na ang lahat ng may buhay, lahat ng kanyang nilalang ay kanyang hatulan. Kaya nga sabi niya doon kay Jonas, sabihin mo sa taga Ninive, sa loob ng 40 araw, pag hindi sila nagsisi, ay wawasakin ko ang kanilang bayan. Parurusahan ng Panginoon ang kanilang bayan. So, naroon yung paghatol. So, sa ating panahon ngayon, ang Ninive na tinutukoy dito ay yung mga tao na kung saan ay dapat na makaalam ng pag-ibig at ng paghatol ng Diyos. Kaya mahalaga yung pagbabahagi ng salita ng Diyos. Lalo na po sa panahon natin ngayon, napakadaling magbahagi ng salita ng Diyos. Kahit ikaw ay nasa loob ng iyong silid, makapagbabahagi ka ng salita ng Diyos sa maraming tao sa pamamagitan po ng social media. At si Jonas, noong panahon nila, sa ating panahon ngayon ay kumakatawan sa bawat mananampalataya na dapat na magpahayag ng pag-ibig ng Diyos para sa iba. Kaya ikaw at ako, para tayong kumakatawan kay Jonas na inutusan ng Panginoon, na tayo ay magpahayag ng kanyang pag-ibig sa lahat ng tao. So kung hindi mo ipinapahayag ang salita ng Diyos sa iba, kung hindi mo ibinabahagi ang salita ng Diyos sa iba, ito po'y palatandaan na kinakailangan mo na manumbalik sa ating Panginoon. So ang hindi pagpapahalaga doon sa pagbabahagi ng salita ng Diyos ay palatandaan na ikaw, kapatid, ay kinakailangan ng manumbalik sa ating Panginoon. Pang-apat, kapag sinasadya mo ang pagsuway sa Diyos. Ang sabi sa verse 3, ngunit si Jonas, sa mas mababaw na salin po, sa Magandang Balita, Biblia, ang nakalagay po ay ganito. Sa halip na sumunod, ipinasya ni Jonas na takasan si Yahweh. So makikita natin yung sinasadya na pagsuway sa utos ng Diyos. Yun po yung ginawa ni Jonas noong kapanahunan niya. Sa ating buhay, mahalaga po na sundin natin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Bilang mga mananampalataya, mahalaga magtiwala tayo sa plano ng Diyos
sa buhay natin. Naniniwala po ako magaganda ang plano ng bawat isa. May plano kayo sa buhay niyo at maganda yung plano niyo. Subalit gusto ko sabihin sa inyo na higit na mas maganda ang plano ng Diyos. At kung yung plano natin ay alam nating hindi ayon doon sa kalooban ng Diyos para sa atin, mas mabuti po sigurong sundin natin ay kung ano yung plano ng Diyos. Sapagkat higit na nalalaman ng Diyos kung ano po ang mas makabubuti sa bawat isa sa atin. Sa palagay po ba natin, iniisip ba natin na makikipagkompromiso ang Diyos sa mga bagay na gusto natin? Sa palagay ko po ay hindi. Sapagkat hindi po sumunod ang Diyos kay Jonas noong panahon niya. So titingnan natin mga kapatid sa buhay natin ngayon. Ano ba yung mga bagay na ginagawa mo? Ito ba ay tahasang pagsuway sa utos ng Diyos? Kung hindi ka sumusunod sa mga utos ng Diyos sa iyong buhay, sa kalooban ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, ito'y palatandaan na kinakailangan ka ng manumbalik sa Panginoon. Panglima, kapag tumatakas ka sa tawag ng Diyos, kapag tinatakasan mo yung tawag ng Diyos sa iyo, kapatid, ito'y isang palatandaan na dapat ka nang manumbalik sa Kanya. Ang sabi sa verse 3, si Jonas ay bumangon, ngunit si Jonas ay bumangon upang tumakas sa harapan ng Panginoon. Makikita natin dito, si Jonas ay tinawag ng Diyos para pumunta sa lugar ng Ninive at ipangaral doon yung biyaya ng Panginoon. Subalit, tumakas po si Jonas mula sa harapan ng Panginoon. Tinakasan niya yung tawag ng Diyos sa kanya. Ang pagtakas po sa tawag ng Diyos ay tanda ng pagiging isang irresponsable. May tatlong tugon po kasi ang tao sa tawag ng Diyos. Una ay yung wag nang magsimula. Yung alam mong may pinagagawa ang Diyos sa iyo, subalit ayaw mong simulan. Yun po yung isang uri ng tugon. Yung iba tinatawag upang mangaral ng salita ng Diyos, yung iba naman ay sa iba't ibang ministeryo sa loob ng iglesia, ng bahay-sambahan. Yung iba tinatawag ng Panginoon sa iba't ibang ministeryo na kung saan ay makapaglilingkod ang bawat isa sa Panginoon. Subalit ang ginagawa po ng iba ay ayaw magsimula. Yun po yung unang tugon. Ang pangalawang tugon po ng maraming tao ay nagsisimula, ngunit umaayaw at nagdadahilan. Sumusunod naman sa tawag, kaya lang, kapag ka po nahihirapan na, kapag ka nagkaroon na ng maraming mga problema, tumitigil na po at nagdadahilan na. Ganun po yung kalalagayan ng marami. Pangatlo, ay nagsimula at nagpapatuloy sa paglilingkod. Kahit ano yung nangyayari, kahit ano yung nararanasan. So yun po yung tatlong tugon ng mga tao sa tawag ng Diyos sa kanilang buhay. Yung isa, ayaw magsimula. Yung pangalawa, nagsimula, pero nung mahirapan, nagkaroon ng mga problema, tumigil na, kaya nagdadahilan na. Ayaw na, kayo na lang kasi ganito, kasi ganon. At yung panghuli, yung po yung magandang tugon sana ng bawat tao sa tawag ng Diyos. Nagsisimula at nagpapatuloy sa paglilingkod, kahit anong mangyari, kahit ano ang nararanasan sa buhay. So, ang pagtakas sa ipinagagawa ng Diyos ay tanda ng pagiging irresponsable. Bukod po dito, isipin mo kung ano ang kahinatnan ng taong ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo. Halimbawa, sa tahanan natin, kung ikaw ay ama ng tahanan, tinawag ka ng Panginoon para akayin mo ang iyong pamilya tungo sa tunay na pagkaunawa, tungo sa tunay na paglilingkod. Papaano kung tumigil ka? Ano ang kahihinatnan ng iyong pamilya na kinakailangan mong akayin sa Panginoon? Ng iyong asawa, ng iyong mga anak, o kaya naman ng ating mga kaibigan, ng mga mahal natin sa buhay. Ano po kaya ang kahihinatnan nila kung tayo ay titigil? Kung tatakasan natin ang tawag ng Diyos sa ating buhay.
Si Jonas ay tumakas papunta sa Tarsis. Isang kahangalan po ang pagtakas sa Diyos. Isang kahangalan ang pagtakas sa Diyos. Si Jonas ay tumakas papunta sa Tarsis. Akala niya makakatakas siya. Ano ba yung tinutukoy na Tarsis dito? Yung pong Tarsis, kung ating pong pag-aaralan, ito po ay sa ibang direksyon, kabaligtarang direksyon ng Ninive. Na kung dito po ang lugar ng Ninive, dito naman po ang lugar ng Tarsis. So kabaligtaran, yun po ang Tarsis. So ito yung salungat sa kalooban ng Diyos sa buhay mo. Kaya nga kung ang ginagawa mo ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos, ito yung Tarsis sa buhay mo. Kaya nga mahalaga, makita natin, ano ba yung Tarsis sa buhay mo sa oras na ito? Ulitin ko po, ang tinutukoy na Tarsis sa ating panahon ngayon, ito yung kabaligtaran ng kalooban ng Diyos sa buhay mo. Saan ka ba napupunta? Doon ba sa kalooban ng Diyos? O doon sa kabaligtaran ng kalooban ng Diyos? Ano ba yung direksyon na tinatahak ng buhay mo sa ngayon bilang isang mananampalataya? Ang sabi doon, si Jonas ay tumakas patungo sa Tarsis mula sa harapan ng Panginoon. Akala niya makakatakas siya sa harap ng Diyos. Alam niyo po ba, imposible ang pagtakas sa Diyos. Sabi nga, ito yung mission impossible. Imposible po na makatakas tayo sa Diyos. Makakatakas tayo sa harapan ng Panginoon? Hindi po. Maaari tayong makalayo sa Diyos, pero hindi tayo makapagtatago sa Kanya. Maaari tayong makalayo sa Kanya, pero hindi tayo makatatakas sa Kanyang presensya. Hindi tayo makapagtatago sa Panginoon. Kaya nga, ang tanong ko sa bawat isa sa atin ngayon, ano po ba ang ipinapagawa sa inyo ng Diyos? Individually, alam ko po, ang Diyos mayroong ipinangusap sa atin. Mayroon siyang nais na gawin natin, isang tiyak na bagay na nais ng Diyos na gawin natin. Marahil sa isang tao, marahil sa iglesia, o ikaw at ang Diyos ang nakakaalam, ano ba yung nais ng Diyos na gawin mo? Ang tanong ko po ay, kailan mo ito gagawin? Kailan mo ito gagawin? Kung tinatawag ka ng Panginoon sa isang ministeryo, kailan mo ito gagawin, kapatid? Mahalaga na maunawaan mo na ang pagtakas sa tawag ng Diyos ay palatandaan na dapat ka na manumbalik sa Diyos. Panganim, kapag hindi mo na pinapansin ang pagtutuwid ng Diyos, ito'y palatandaan. Isa sa mga palatandaan. Sabi sa verse 5, ngunit si Jonas ay bumaba sa pinakaloob na bahagi ng sasakyan at siya nahiga at nakatulog ng mahimbing. So tingnan ninyo, habang ang mga tao roon ay di na malaman ang gagawin, kanya-kanyang tawag na sa kani-kanyang kinikilalang Diyos, ipinagtapunan nila yung kanilang mga kargamento doon sa barko para sila ay gumaan, para wag silang lumubog. Sapagkat ito na yung pagtutuwid ng Diyos kay Jonas. Subalit anong ginawa ni Jonas? Sa halip na kilalanin niya yung pagtutuwid ng Diyos sa kanya, sa halip na siya ma-alarma doon sa nangyayari, ano pong ginawa niya? Sabi diyan ay siya bumaba sa pinakaloob na bahagi ng sasakyan at siya nahiga at nakatulog ng mahimbing. Binaliwala niya yung saway ng Diyos. Alam po niyo mga kapatid, minsan, may mga pagkakataon na yung mga karamdaman, may mga pagkakataon na yung mga problema ay palatandaan na tayo ay tinatapik na ng Diyos. Nagbababala na ang Diyos sa atin. Sapagkat baka medyo napapalayo ka na sa Panginoon. Nahihiwalay ka na ng landasin sa Panginoon. Kaya minsan ginagamit niya, marahil yung mga karamdaman, yung mga problema, ginagamit niya ng Panginoon upang tayo ay kanyang sawayin, upang tayo ay kanyang ituwid. Subalit ang tanong ko sa inyo sa oras na ito ay, pinapansin po ba natin ang pagtutuwid ng Diyos? Inuunawa po ba natin yung mga bagay na nangyayari sa ating buhay?
Bagaman alam natin na hindi po lahat ng karamdaman ay bunga ng kasalanan, subalit may pagkakataon na ginagamit ng Diyos ang bagay na ito upang tayo ay ituwid, upang tayo ay huwag matuluyang makagawa ng mga pagkakamali sa harapan ng ating Panginoon. So, isang mahirap na bagay po ang sumuway sa Diyos. Sapagkat anuman ang ating ginagawa, lahat po ng yan ay mayroong konsekwensya o mayroong pong resulta, mayroong pong bunga. Ang marami po, katulad ni Jonas, ay natutulog, kaya hindi po nakikita kung ano ang nais ituro ng Diyos sa kanila. Hindi nila pinapansin, hindi nila pinag-aaralan. Bakit ba nangyayari sa buhay ko ito? Bakit ba nakakaranas ang pamilya ko ng ganito? Baka itinutuwid tayo ng Panginoon. Baka mayroong nais ang Diyos na tingnan sa buhay natin. Sabi po sa aklat ng Hebreo 12:6, sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at tinahampas ang bawat tinatanggap na anak. So magandang maunawaan natin sa buhay na yung mga pagtutuwid ng Diyos sa ating buhay, itanda ng kanyang pagmamahal. Ayaw niya na tayo ay marahuyo doon sa kapahamakan o tayo ay masanay doon sa mga bagay na hindi kalooban ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya minsan nakakaranas tayo ng pagtutuwid ng ating Panginoon. Subalit ang tanong ay, pinapansin ba natin yung pagtutuwid ng Panginoon? Tayo ba'y nagpapatuwid sa ating Panginoon? Minsan baka nangungusap na ang Diyos sa atin, pero pinagmamatigas pa rin natin ang ating puso. Iniisip natin na ganun talaga. Pero unawain natin mabuti. Ikaw at ang Diyos ang nakaalam ng kanyang mga pagkilos sa buhay mo, ng mga pagtutuwid sa buhay mo. Sana ay pansinin po natin yung kanyang pagtuwid sa ating buhay. Sapagkat sa oras na hindi mo na pinapansin ang pagtutuwid ng Diyos sa iyo, ito'y isang palatandaan na kinakailangan mo nang lumapit sa ating Panginoon. Subalit ang tanong ay, paano tayo manunumbalik sa Diyos kung nakita natin na tayo ay malayo na sa Kanya? Paano nga po ba tayo? Kung nakita natin ang sarili natin na medyo nalalayo na tayo sa kalooban ng Diyos, yung buhay natin ay hiwalay na sa kung ano ang plano at naisin ng Diyos sa ating buhay, paano po tayo manunumbalik? Dapat po tayong humakbang. Dapat po tayong kumilos. Dapat tayong humakbang sa pamamagitan ng pagsisisi at muling pagtatalaga ng ating buhay para sa Kanya. Ang Diyos po ay laging nakalaan na tanggapin ang sino mang nagbabalik loob sa Kanya. So, ano man yung nangyari sa buhay natin, ano man yung sitwasyon mo sa kasalukuyan, nais ng Diyos na manumbalik tayo sa Kanya. Ibalik natin sa dati yung ating kaugnayan sa Kanya. Kung yung pag-ibig mo sa Diyos ay waring nanlalamig na, ito yung panahon, manumbalik tayo sa Kanya. Ibalik natin yung init ng ating pag-ibig sa Diyos. Kung yung ating paglilingkod noon ay hindi na natin nagagawa sa Panginoon ngayon, ito yung pagkakataon, bumalik tayo sa Panginoon, magsisi tayo, at muli nating italaga yung ating buhay sa ating Panginoon. Ang Diyos ay naghihintay sa bawat isa sa atin. Ang Diyos ay umaabot sa bawat isa sa atin. Nais niya na mangyari sa ating buhay kung ano yung kanyang magandang plano, kung ano yung magandang kalooban. At kung tayo ay nasa piling ng ating Panginoon, walang pinakaligtas na lugar sa mundong ito kung hindi sa piling ng Diyos, sa presensya ng ating Panginoon. Kaya kapatid, kung nakita mo sa ating pag-aaral, doon sa 6 na tanda na yon, mayroong kang nakitang nasasalamin mo ang iyong buhay na parang ganoon ang nangyayari sa iyo. Ito'y isang pangungusap ng Diyos sa atin sa oras na ito na dapat tayong manumbalik sa Panginoon, sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, Ikaw ang Diyos ng kahabagan, Ikaw ang Diyos ng pag-ibig, Ikaw ang Diyos na mapagkalinga sa iyong mga anak. Hindi mo nais, Panginoon, na ang iyong mga anak ay mahirapan, na kami, O Diyos, ay makaranas ng mga bagay na hindi mo nais na mangyari sa bawat isa sa amin.
Subalit minsan may mga pagkakataon, Panginoon, na pinahihintulutan mo ito bilang pagtuturo mo, pagtutuwid mo sa bawat isa sa amin. Tulungan mo po, Panginoon, ang bawat isa na maunawaan ang mga bagay na nangyayari sa buhay ng bawat isa sa amin. Na makita namin, Panginoon, ano po ba ang tinuturo mo sa aming buhay. Sa amin pong pinag-usapang mga salita mo, O Diyos, nakita namin yung mga palatandaan na kung saan ang isang mananampalataya ay kinakailangan ng manumbalik sa iyo. Nawa, O Diyos, tulungan mo po kami na makita ang aming mga buhay, ang aming mga sarili. Na huwag naming pagmatigasin ang aming puso. Yamang narinig namin, Panginoon Diyos, ang iyong mga salita. Sa halip, buong kapakumbaba naming tanggapin ito, O Diyos, at amin pong iayon ang aming sarili sa iyong kalooban. Tulungan mo po ang bawat isa, Panginoon. Kayo po ang nakababatid ng aming buhay, ng lahat sa amin, Panginoon. Wala kaming po pwedeng itago sa iyo. Abutin mo, Panginoon, ang bawat isa sa aming kalalagayan. Magpalakas ka, Panginoon, at bigyan mo, Panginoon, O Diyos, kami ng panibagong pag-asa at inspirasyon sa pamamagitan po ng mga salita mo po na aming narinig at aming napag-aralan. Sa lahat po ng may mga karamdaman sa oras na ito, Panginoon Diyos, dalangin namin, patuloy na kagalingan, patuloy na kaligtasan, Panginoon, ang kanila pong maranasan. Sa lahat ng may mga pangailangan at suliranin, Panginoon Diyos, kayo po ang magkaloob ng lahat ng kanilang mga pangailangan at mga lunas, Panginoon, sa kanilang suliranin, sa kanilang buhay, sapagkat kayo ay makapangyarihan, Diyos, na amin pong mapagtitiwalaan. Maraming salamat sa pagtawag mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat sapagkat pinagkatiwalaan mo kami ng iyong mga salita. Maraming salamat, Panginoon Diyos, sapagkat ikaw ang aming Diyos. Sa iyo pong papuri at pasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat sa Panginoon Diyos. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Sa Diyos ang lahat ng pagpupuri.